Genius o gifted ang mga batang maagang natututong magbasa. Bagay na hindi na raw imposible ngayon kung paniniwalaan ang sales talk ng isang produktong nangangakong tuturuan si baby magbasa. Pero, totoo kaya ito? Isang infomercial ang umiere ngayon sa telebisyon kung saan makikitang may mga Amerikanong bata. At kahit pa yung mga baby pa lang, tila marunong na silang magbasa. Winnie, and trapezoids. Inspires you, makes you laugh, makes you think. Ang natatanging kakayahan daw ng mga batang ito dahil sa isang learning program na nangangakong sa pamamagitan ng flashcards, DVD, pop-up books at quality time sa pagitan ng mga magulang at anak. Kahit sinong preschooler, pwede na di umanong matutong magbasa kahit pa bago pa sila pumasok sa eskwela. Ang produktong ito nakarating na rin sa Pilipinas. Si Amira, 1 taon at 9 na buwan pa lang. Maliban sa paglalaro, may isa pa raw gawain na kinahihiligan niya, ang pagbabasa. Salamat daw sa educational product na ito. Ipinabili pa raw ni Mariel, ina ni Amira, ang produktong ito sa Amerika sa halagang $200 o mahigit 8,000 piso. Kaya sunod silang bumili ng mas advanced na bersyon nito sa halagang $180 o mahigit 7,000 piso. Sa kabuuan, gumastos sila Mariel ng humigit kumulang 20,000. Kasi nakikita mo naman na outcome na parang kagaya nito. Kung hindi marunong magbasa yung anak ko, wala kami dito ngayon. Diba? So, para sa amin, huwag ko naisipin yan kasi worth it naman lahat. 5 buwan lang daw si Amira nung simulan nilang ipagamit sa kanya ang educational kit sa loob ng 30 minuto kada araw. Makalipas lang daw ang 6 na buwan, unti-unti na raw natutong magbasa si Amira. Ito. Si the doctor. Better kung early age ka magturo. Kasi yung brain nga na activity, dun parang mas marami siyang mag-grasp na lessons or words. Target din ng produktong ito ang mga sanggol katulad ni Baby Santia, 4 months old. Pero panay reaction lang daw muna ang ipinakikita ni Santia bilang senyales ng pag-intindi. Bukod sa pagngiti at paggalaw ng mga kamay. Tuwing umaga lang daw binabasahan ng libro at sliding card si Santia. Pinapanood naman siya ng DVD sa hapon. I noticed towards the beginning when she was a month old, she doesn't have that much attention. So she's only able to do probably like 5 minutes. And then now, she's able to do almost the whole entire video. Sa isang bansang malaki ang pagpapahalagang inilalaan para sa edukasyon, hindi katakatakang marami ang naeenganyong bumili ng educational kit para sa kanilang mga anak. Dahil kahit mahirap tayong bansa, malaki ang pagpapahalaga nating matuto ang ating mga anak. Yun nga lang, pinipirata na rin ang DVD ng educational kit na ito sa presyong 4,000 pesos. Halos kalahati lang ng original price nitong 8,000 pesos. Sa kabila nito, hindi lahat kumbinsidong epektibo ang educational product na ito. Ang 2 taong gulang na si Sari, 11 months pa lang daw ito nung ipinasubok sa kanya ang produkto. Pero nawalan daw ng interes si Sari sa pagbabasa. May rhythm yung music, dancey. Yun yung
mas may appeal sa kanya. Pag words, hindi pa talaga, wala pang appeal, hindi niya pa makita yung relationship. At tila pagkakabisa lang daw o pagme-memorize at hindi pagbabasa ang natututunan niya ayon sa kanyang ina na si Vicky. Kaya makalipas ang 3 buwan, ipinatigil na ni Vicky ang pagpapagamit ng instructional video sa kanyang anak. Ang bawa ibang word na wala doon, na it's not being taught, hindi niya na mababasa. Doon ko nga na ano yun, doon ko biglang naisip, teka muna, sandali, nagme-memorize siya. Ngayon, binabasahan na lamang ni Vicky ang kanyang anak ng mga libro. It trains their ears to listen hanggang sa eventually they would love it. Kaya nagkakaroon na sila ng love or yung motivation to read. Pati sa Amerika kung saan nanggaling ang produktong ito, may mga kumukwestiyon din kung epektibo nga ba ito. Minarapat naming ipasuri ito kay Dr. Lourdes Tanchanco, isang development behavioral pediatrician na nagtuturo rin sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Introducing too much material too soon, yun yung parang, kumbaga, parang shortcut ba natin? Kasi ideally, bago matuto ang isang bata na magbasa, meron muna siyang basic language skills na na-develop na. Or meron siyang mga experiences na pwedeng ma-relate dun sa written form ng words na mababasa niya. So, ideally, ito parang, well, personal opinion ko rin siya. Kailangan na pagdaanan to ng bata bago mo pa i-introduce yung reading sa kanya. Importante sa kanila ang movement. Importante sa kanila na kinakausap sila. Yun yung parang time na nababawa sa kanila pag nakababad sila sa sobrang television. Ang nangyayari kasi, nakaupo lang, nanonood. So, because nahuhuli yung attention nila doon for long periods of time, hindi na sila masyadong lakad ng lakad or naglalaro. And play is important for young children. Ayon pa kay Dr. Tanchanco, karaniwang 3 taong gulang daw ang isang bata bago matutong magbasa. It's like introducing pictures. Minsan parang na-memorize nga lang ba niya yung itsura without really understanding the meaning of the word. Effective siya, lalo na sa baby namin. Kasi may mga kalaro siya na minsan naglalaro sila, pinaparid namin. Yung nare-read ni Amira, hindi pa nila nare-read. We just want to just have a developmental system for her so that she can get stimulated. Sinubukan naming kunin ang panig ng distributor o nagbebenta ng educational product na ito. Pero tumanggi sila dahil kapos daw sila sa panahon. Susunod, kung likas daw na matalino ang isang bata, kahit sa sarili lang nitong paraan, tsak na matututo siya. We just have to get over the beach.